Mina's POV. Pipihitin ko na lang ang seradura at makakalabas na ako Pero bigla namang nag-request ang lasing na ito ng tubig. Nasaan ang konsensya ko kung hindi ito pagbibigyan? Paano ko ma-dehydrate ito at ako pang masisisi? Dahil simpleng tubig hindi ko siya nabigyan. Heist, ano ba naman yan Peter? Kung ano-anong nire-request mo mag-isa ka lang ba dito sa bahay? Hindi ko mapigilang sambit habang nililibot ang tingin sa paligid. Pambihira, nasan bang kusina ng bahay na to? Mabuti na lang at may nahagip akong isang nakasaradong pintuan. Kaya mabilis ako naglakad papunta doon. Binuksan ko yun at tumambad sa paningin ko ang dining area. Mabilis akong pumasok, ilang hakbang pa ay kaagad kong napansin ang isang malaking ref. Kaya naman kaagad kong binuksan yon. At naghagilap ng tubig, may nakita akong bottled water kaya kaagad kong kinuha at nagmamadaling binalikan si Peter. Kung anong posisyon nito kanina nang iniwan ko, ganun pa rin to ngayon. Malakas ako napabuntong hininga at tinapik ito sa kanyang pisngi. Peter, heto na tubig mo, uminom ka na. Malakas na wika ako. Hindi ito umiimik kaya naman binuksan ko ng bote ng tubig at tinapat sa kanyang bibig. Hindi ba't gusto mong uminom? Bilisan mo na dahil uuwi na ako. Nainis kong wika at nilakasan ko ng pagtapik nito sa kanyang pisngi. Sa lakas nun, lumika pa to ng tunog kaya napadilat to. Aray naman. Bakit ka ba nananakit? Reklamo pa nito. Inismiran ko ito at tinapat sa kanyang muka ang hawak kong tubig. Ni-request mo to kanina hindi ba? Inumin mo na to dahil uuwi na ako. Lalasing-lasing ka, hindi naman pala kaya. Nainis kong wika sa kanya. Hindi ito nakaimik, bagkus pahablot nitong kinuha sa kamay kong tubig. Tinaasan ko lang ito ng kilay sabay halukip-kip. Siguro ayos ka na dito sa bahay. Nag-effort pa akong naihatid ka kaya quits na tayo sa paghatid mo sa akin noon. Wika ko pa sa kanya at hindi ko na hinintay pang sagot nito. Mabilis ko na itong tinalikuran at takmang lalabas na ako na marinig kong mihinang daing nito. At ang pagsuka. Wala sa sarili na palingon ako. Tama nga narinig ko, sumusuka ang lasing na si Peter habang nakaluhod sa sahig. Kahit na naiinis sa sitwasyon, hindi ko naman ito kayang pabayaan. Baka mamaya kung ano pa mangyari dito kung iiwan ko siya sa ganitong sitwasyon. Kahit na amoy kong baho na suka nito. Wala akong choice kung lapitan pa din ito tinagod ng likod nito. Peter naman, nagkalat ka pa? Dinedeli mo talagang pag-uwi ko. Reklamo ko pa dito. Hindi naman ito sumagot. Kaya pinabayaan ko na lang. Nang mapansin ko na tapos na ito sumuka, inalalayan ko na itong makahiga kahit sa sofa man lang. Dito na lang siya magpalipas ng oras hanggang sa may masmasan siya. Ang problema nga lang, kailangan niya magpalit ng damit para maginhawaan siya. Amoy suka na din ito, kaya kailangan din itong malinisan. Nandito na rin lang ako. Lubos-lubusin ko na rin sigurong pagtulong sa kanya. Kahit anong gawin ko talagang late na ako makakauwi ng bahay. Wish ko lang na hindi ito mapansin ni mama kung hindi malalago talaga ako. Isa pa, kailangan ko din linisin ang kalat nito. Ang problema nga lang hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Sa huli, muli akong bumalik ng kusina. Kinuha ko yung kitchen towel at yun ang ginamit kong pamuna sa suka na nagkalat sa sahig. Binuhusan ko ng maraming alkohol para mawalang amoy at diretso kong itinapon sa basurahan. Pagkatapos kong gawin ang bagay na yon, muli kong sinulyapan si Peter. Napahimbing na yata ang tulog nito kaya naman nagpa siya ako mag-explore sa bahay nito. Umakyat ako sa second floor at hinanap ang kanyang kwarto. Last na talaga to, promise. Pupunasan ko lang siya at papalitan ng damit tapos aalis na ako. Siguro naman magiging ayos na siya sa gagawin kong ito. Kaysa naman wala akong ginawa para mapabuti ang kalagayan niya, di ba? Bubulong-bulong ko pang wika habang isa-isang binubuksan ng pintuan ng silid dito sa second floor. May 3 silid at hindi ko alam kung saan dito ang kwarto ni Peter. Wala naman akong gagawing masama. Kukuha lang ako ng damit na pamalit nito. Pati na din towel para mapunasan to. Pagkatapos sisibat na talaga ako dahil halos 2:00 na ng madaling araw. Mabuti na lang talaga at wala akong pasok bukas. Yun nga lang, kailangan pala naming bumisita ng mansyon, pero baka magdahilan na lang ako. Bala ko matulog buong araw dahil napuyat ako ngayong gabi. Sa pangatlong pinto na binuksan ko,
Tumambad sa akin ng kwartong inaakala kong ginagamit ni Peter. Sa lahat ng kwarto, ito kasi ang pinakamalaki. Wow, eto palang kwarto ni Peter. Napaka-boring naman ng ayos. Hindi ko pa mapigilang bulong sa aking sarili habang nililibot ang tingin sa paligid. Malinis ang buong kwarto at sobrang laki nito. Wala man lang ako nakita na kahit na anong nakadisplay. Wala ni kahit abubot, ni paintings wala din. Tanging malaking kama, sofa at side table lang nandito sa loob. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, kaagad akong pumasok sa loob at hinanap ang walk-in closet nito. Pagkapasok ko sa loob, kaagad na bumungad sa akin ng maraming personal na gamit ni Peter. Maayos ang pagkakasalansan ng lahat ng yon at mukhang mitikiloso naman ito pagdating sa kaayusan. Mas maayos pa nga yata ang walk-in closet nito kumpara sa akin eh. Naghalongkat ako na pwedeng pamalit ni Peter. Pero wala akong makitang pantulog. Maliban sa mga damit, marami ako nakikitang mamahaling gamit nito. Mahilig yata ang mangolekta ng relo at eyeglasses si Peter. Dahil halos mapuno na mga itong isa sa kanyang mga drawers. Yun nga lang ang pantulog na hinahanap ko, hindi ko mahagilap. Hindi siya nagsusuot ng pantulog. Anong isinusuot niya tuwing natutulog siya? Naguhubad siya? Hindi ko napigilan tanong sa aking sarili. Binuksan ko na yata lahat ng cabinet, wala talaga akong makitang pantulog. Maraming damit pero walang hinahanap ko. Kaya sa huli nagpasya na lang akong kumuha ng white t-shirt at shorts. Pumasok na din ako ng banyo para kumuha ng face towel. Bala kong punasan muna siya bago palitan ng damit. Bago ako lumabas ng kwarto, binitbit ko pang isang unan at kumot bago nagmamadaling bumaba. Naabutan ko si Peter na nakahiga pa rin sa sofa at naghihilik na. Paano ko ba umpisa ng pagpupunas dito? First time ko tong gagawin eh. Bulong ko pa habang hawak ang basang face towel. Malakas ako na pabuntong hiningat nilapitan ito. Inumpisahan kong punasan ang kanyang mukha. Umungol pa ito at mukhang nagising ito. Mag-behave ka. Pasalamat ka nga't nag-effort pa akong punasan ki. Angil ko sa kanya. Napansin kong dahan-dahan itong pagdilat sabay ngiti. May Carmina, sabi ko na nga ba't hindi mo ako matitiis eh. Wika nito't mabilis akong kinabig. Hindi ko napaghandaan yon kaya naman napasubsob ako sa dibdib nito. Ano ba? Umayos ka nga. Pagalit ko pang wika sa kanya at pilit na nagpupumiglas. Kahit lasing siya, mas malakas pa rin siya kumpara sa akin. Naalintikan na? Paano ko maiwasan ng mga ganitong klaseng eksena? Kahit naman may nararamdaman ako kay Peter, hindi ako basta-basta magpapadala sa mga ganitong the move niya. Mas matimbang pa rin naman ang dikta ng isipan ko kaysa sa dikta ng puso ko. Leche naman Peter, ano ba yung ginagawa mo? Ang baho mo eh. Nainis ko pang reklamo dito at binuhos ko yung buong lakas ko para makawala sa kanya. Mabuti na lang at nagawa ko naman yun. Naiinis ko tong tinitigan at binato ko sa kanyang hawak ko pa rin na face towel. Ngayon gising ka na, linisan mo na yung sarili mo. Dahil uuwi na ako. Galit kong wika sa kanya at mabilis itong tinalikuran. Bahal na siya sa buhay niya. May mali tao na siya at siguro naman nahimasmasan na siya dahil nasuka na. Hindi naman pwedeng buong gabi ako nitong gawing alipin. Ingat! Narinig ko pang wika dito sa akin bago ako nakalabas ng pintuan. Padabo kong isinara ang pintuan at mabilis na naglakad papunta sa aking kotse. Ini-start ko na ang makina ng kotse nang maisip ko na kailangan ko palang buksan ng gate. Walang magbubukas noon dahil walang ibang tao dito sa loob ng bahay. Wala akong ibang aasahan kung hindi sarili ko lang. Naiinis akong bumaba at mabilis na naglakad papuntang gate para buksan yun. Ano ba naman to si Peter na to? Mag-isa lang ba talaga siya sa bahay na to? Ang kunat naman niya kung ganun. Sa laki ng bahay na to, wala ba siyang balak na mag-hire kahit isang kasambahay man lang? Frustrated ko pang bulong habang binubuksan ang gate. Nang magawa ko yon, mabilis akong bumalik ng kotse at dahan-dahan ako nag-drive palabas. Mukhang walang balak lumabas ang Peter na yon. Kaya naman pagkalabas ng kotse, bumaba ulit ako para isara ang gate. Sariling sikap talaga to. Si Peter na siguro talagang pinakakuripot na tao na kilala ko. Walang kasambahay eh. Wala man lang mautusan. Ang ending, halos 4:00 ng madaling araw ako nakauwi. Kailangan ko pang kontsabahin ng security guard na huwag akong isumbong kina mama at papa. Kung sakaling tanungin sila kung ano oras ako nakauwi. Baka masabon ako nang wala sa oras.
Nag-aalala din ako na baka pagbawalan na naman akong gumamit ng kotse. Ayaw ko nang bumalik sa dati na kahit saan ako magpunta, kailangan ko pang ipa-drive ng driver namin. Pahamak talaga tong si Peter na to. Talagang sinira nitong buong gabi ko. Nakahinga lang ako ng maluwag na makapasok na ako sa loob ng kwarto. Wala na akong sinayang na oras. Kaagad ako naglinis ng katawan bago nahiga sa kama para matulog na. Ngayon ko lang naramdaman ng pagod at antok. Pagkahiga ko ng kama, kaagad naman ako nakatulog at nagising lang sa mahinang katok sa pintuan ng kwarto ko. Pupungas-pungas akong bumangon at pasimpleng sinulya pa ng orasan na nasa bedside table ko. Halos alas 10 na pala ng umaga. Siguro sa mga oras na to nasa mansyon na sila mama. Himala't hindi nila ako ginising na mas maaga. Kaagad akong bumaba ng kama at naglakad papuntang pintuan para pagbuksan ng kumakatok. Good morning po ma'am, pinapagising na po kayo ng mama niyo. Kaagad na bati sa akin ng isa sa aming mga kasambahay pagkabukas ko pa lang ng pinto. Good morning din po manang. Ano po bang sabi nila mama at papa? Kanina pa po ba ako hinahanap? Kaagad na tanong ko. Guilty talaga ako dahil inumaga na ako sa labas. Takot akong mapagalitan. Hindi naman po siguro ma'am. Maaga din po silang umalis para bumisita sa lolo't lola niyo. Tumawag lang po sila kanina para tanungin kung gising na daw po kayo. Dahil kanina pa daw po kayo tinatawagan pero hindi po kayo sumasagot. Sagot naman ni Manang. Natigilan naman ako at mabilis na naglakad pabalik ng kama. Hinagilap kong aking cellphone at nang maalala ko na nasa bag ko pala, kaagad kong kinuha ang bag ko at nilabas ang aking cellphone. Tama si Manang, maraming missed calls na nakaregister sa cellphone. Lahat galing kay mama at talagang hindi ko maririnig dahil naka-silent ang phone ko. Mukhang malalagot talaga ako nito. Magtataka yun dahil first time kong nagising ng ganito ka-late. Ihahanda ko na pong pagkain niyo ma'am. Muli akong napatingin kay Manang nang muli itong nagsalita. Dahan-dahan naman akong tumango. Sige po Manang, susunodin po ako kaagad. Pilit ang ngiting sagot ko dito. Kaagad naman itong umalis pagkatapos niyang may sarang pintuan ng aking kwarto. Parang gusto ko namang sabunutan ng sarili ko na mapag-isa ko. Dapat pala talaga hindi na ako sumama sa mga kaibigan ko na mag-bar eh. Ayan tuloy, malalagot talaga ako nito kay mama kapag malaman niya kung anong oras na ako nakauwi. Kahit naman bilinan ko ng guard namin kanina na wag magsusumbong. Wala pa rin akong ligtas sa CCTV. Malalaman pa rin ni mama kung anong oras ako nakauwi kapag chinek niya ang footage. Hindi pa rin ako pwedeng magsinungaling kung sakaling tatanungin ako nito. Kakamot-kamot akong ulo nagpa siyang pumasok ng banyo para gawin ang aking morning routine. Nagpa siya na din akong maligo para gumaan ang pakiramdam ko. Kulang pa rin ako sa tulog at kailangan kong maging alive dahil balak kong sumunod kila mama sa mansyon. Isa pa gusto ko makita sila grandma at grandpa. Pati na din ang baby ng pinsan ko ng mga anak nila. Vanessa at Uncle Clarence. Pagkatapos kong maligot magbihis, kaagad akong bumaba ng dining area para kumain. Sakto naman na may pagkain na nakahanda kaya kaagad na akong kumain. Bala ko ding tawagan si mama mamaya bago ako umalis dito ng bahay. Kailangan kong malaman kung anong mood ni mama. Mahirap na, baka masabon ako nito eh. Wala pa namang pareno minsan ang bunganga nun. Nasa kalagitnaan na ako ng pagkain nang napansin kong pagpasok na isa pa sa mga kasambahay namin. Nahawak-hawak ang isang wireless telephone. Kunot noo ko itong tinitigan habang inaabot niya sa akin ng telepono. Ma'am, gusto daw po kayo makausap ng mama niyo, wika nito. Mabilis ko naman tinanggap at telepono tinapat sa aking tenga. Ma, good morning po. Kumakain lang po ako tapos susunod na ako dyan sa mansyon. Kaagad na wika ko sa kanya. Bahagya pa akong kinabahan na marinig kong malakas na pagbuntong hininga nito. Palatandaan na malalagot ako. Mabuti naman at gising ka na. Alam mo ba na kanina pa ako tumatawag sa'yo? Sagot nito. Hindi naman ako kaagad nakaimik. Eto na nga ba ang sinasabi ko eh. Mukhang makakatikim yata ako ng disiplina mula kay mama. Sorry po, sagot ko. Sorry? Pumunta ka ngayon din sa mansyon. Gusto kong makausap ng grandma at grandpa mo. Bilisan mo Carmina, wika nito. Lalo naman ako nakaramdam ng kaba. Bakit po? Tungkol po saan? Tanong ko. Tungkol saan? Hindi mo ba alam kung anong ginawa mo kagabi sa bar? Bakit nagkalat sa mga newspaper ang picture niyong dalawa ni Peter Jordan sa bar kagabi na magkayakap?
At isa pa, anong oras ka na nakauwi? Baka sa boses itong tinitimping galit habang sinasabing katagang yun. Natameme naman ako at pilit na binabalikan ng isipan kung mga nangyari kagabi. Pagkababa ko ng tawag, kaagad kong tinapos ang pagkain at nagmamadaling nag-drive papuntang mansyon. Sa tono ng boses kanina ng ina kong si Mama Celeste, alam kong seryoso to. Lagot na talaga ako. Ano bang sinasabi nito kanina na nakuhanan daw kami ng larawan sa bar ni Peter na magkayakap? Paano nangyari yun? Ibig bang sabihin kahit nasa loob ng bar, may mga paparatsing nagkalat? Hindi naman ako celebrity para idamay nila sa mga balibalitang showbiz. Alam ko sikat si Peter pero hindi nila ako dapat idamay dahil isa akong private citizen. Heist! Ngayon pa lang, nai-imagine ko na ang mala-armalite na bunganga ni Mama. Lagot na talaga ako nito. Baka pagbawalan na naman ako mag-drive ng sarili kong kotse. Bakit ba kasi nangyari to sa akin? Hindi na talaga ako pupunta sa mga bar na yan. Last na talaga yung kagabi. Pagkaparada ko pa lang ng sasakyan, kaagad ko napansin ang paglapit ni Mama sa akin. Hindi ko maiwasang kabahan, lalo na mapansin ko kung gaano to kaseryoso. May hawak pa itong newspaper na kagad inabot sa akin. Bago ka humarap kina Mommy Frida at Daddy Malik, pwede bang paki-explain sa akin to? Kaagad na wika nito. Sinipat ko ng tingin ng binigay nitong newspaper at kaagad na nalaki ang aking mga mata sa mga nakita. Kaming dalawa ni Peter, magkayakap. Naalala ko na, ito yung time na sumasayaw ako kasama ng aking kaibigan at bigla akong hinawakan ni Peter. Sinong kumuha ng larawan na to? Meron ka bang hindi sinasabi sa amin? May relasyon ba kayo ng lalaki na yan? Siya ba ang kasama mo kaya inumaga ka na ng uwi? Sunod-sunod na tanong ni Mama. Nag-uumpisa na ito magbunga nga kaya hindi ko mapigilang mapalunok. Carmina, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na kapag magpaligaw ka dapat sa bahay? Hindi sa kung saan-saan. Muling wika nito. Kaagad naman akong umiling. No ma, hindi. Nagkamali po kayo. Wala akong relasyon sa lalaking yan. Hindi po siya nanliligaw sa akin. Sagot ko naman. Tinitigan lang ako nito sabay iling. Sa palagay mo ba maniniwala ako? Hindi ako pinanganak kahapon para hindi maintindihan ang mga nangyayari ngayon. Kilala kita dahil anak kita at hindi ka basta-bastang papayag na yakapin ka na lalaking yan ng walang dahilan. Galit na sagot nito. Natameme naman ako. Muli kong sinipat ng tingin ng newspaper. Sa mga kuhaan namin kahit sinong makakakita, mapagkakamalan talagang may relasyon kami. Ang sweet namin tapos nakasubsob ang mukha ni Peter sa balikat ko. Shit, tama si Mama. Kahit sinong makakakita sa larawan namin dalawa ni Peter, iba ang kanilang iisipin. May kuha din ng larawan habang nakaupo kaming dalawa at nakakbay sa akin si Peter. Ma, hindi po totoong nasa larawan. Promise, wala po akong relasyon sa Peter na yan. Hindi ko po alam kung paano kami nakuhanan ng larawan pero wala po talaga. Ni hindi nga nanligaw sa akin yan eh. Muling wika ko. Umaasa ako na maniniwala to sa akin. Huwag mo akong pinagluloko, Carmina. Inumaga ka na uwi kanina. Kasama mo siya, di ba? Kasama mong Peter na yun. Saan kayo nakarating? Muling tanong nito. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng sarili kong laway. Eto na nga bang sinasabi ko. Wala talagang may tatagong sekreto kay Mama. Dating miyembro ng military to kaya naman magaling to mag-imbestiga. Ma naman, wala po kong ginawang masama kagabi. Promise, hindi ko na po ito uulitin. Hindi na po ako lalabas kapag gabi. Hindi na ako magbabar. Sagot ko. Ang tanong kong sagutin mo, Carmina. Bakit umaga ka nang nakauwi? Ang Peter na yun bang kasama mo halos buong gabi? Muling tanong nito. Kita ko kung gaano kaseryoso si Mama ngayon. Hindi ko maiwasang mapayuko. Wala na. Suko na ako at wala akong choice kung hindi sabihin sa kanyang totoo. Nalasing po si Peter. Hindi niya po kayang umuwi mag-isa kaya inihatid ko siya. Mahina akong sagot. Sapat lang yun para marinig ni Mama. Kaagad naman lalaki ang mga mata nito. Ano? Ikaw pa mismong naghatid sa kanya? Saan? Sa sarili niyang bahay? Sagot nito at sinipat ako ng tingin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Alam ko may ibig sabihin ng mga tingin na yun ni Mama sa akin. Ma naman, mali po yung iniisip niyo. Dalagang Pilipina po tong anak niyo at hindi po ako basta-bastang bumibigay. Promise, hinatid ko lang talaga si Peter tapos umalis na din po ako kagad.
Sagot ko naman. Parang gusto kong sisihin si Peter ng mga sandaling ito. Kung hindi sana sa kanya, wala sana ako sa ganitong sitwasyon. May nangyari sa inyong dalawa o wala akong pakialam. Isa kang Velasco at dapat kang umiwas sa mga ganitong klaseng iskandalo. Hindi lang sa newspaper lumabas ang larawan yung dalawa, pati na din sa internet. Lumikha yun na sari-saring espekulasyon sa mga tao at alam mong malaking iskandalo ito sa pamilya natin. Lalo na't alam ng halos lahat kung gaano ka-playboy ang Peter na yan. Sagot ni Mama. Hindi ko naman alam kung anong ibig nitong sabihin. Hindi papayag si Grandpa Malik mo na hayaan na lang ang issue na to. Kung ano man ang maging desisyon ng pamilya, kailangan mo sundin sa ayaw at sa gusto mo. Muling wika nito. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ko. Sa hindi malamang dahilan, bigla ako nakaramdam ng kaba. Alam ko may laman ang sinasabi ni Mama. Sa sinasabi nito ngayon, mukhang mas mahigpit pa sa pagbabawal muli sa pag-drive ang magiging hatol nito sa akin. Kung bakit naman kasi nadami pa ako sa iskandalong ito. Apo ako ng isa sa pinakamayamang tao dito sa bansa at alam ko hindi talaga sila papayag na makaladkad sa iskandalong isa sa mga miyembro ng pamilya. Ngayon pa lang kinakabahan na ako sa posibleng maging hatol sa akin. Sino ba kasing kumuha ng larawan na yun? Bakit ba napakamalas ko kagabi? Kainis naman kasing Peter na to. Bakit ba bigla na lang siya nangyayakap? Nadamay patuloy ako sa katangahan niya. Dahil sa mga larawang kumakalat ni Carmina. Kasama si Peter, ano kayang gagawin ng pamilya Velasco? Ano ang gagawin ni Carmina kapag nalaman ang desisyon ng kanyang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.